po yung pinakadaan palabas, pinaka-barangay road. Rough road pa po siya sa ngayon. Yan o, dyan. Rough road. What's up mga ka-farm? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po ako ngayon sa pusod ng property na aking binisita na nasa may kabuang sukat po na 7.4 mahigit hektarya. Pero ang ibebenta lang po ng may-ari ay nasa 7 hektarya dahil nga po ayon po sa seller, itong property po na ating nabanggit, yung pong pinakabutal ay mapupunta po sa pinaka-tenant. At meron na raw po silang agreement about po dun sa settlement ng tenant. At pag ito po ay nabenta, sila na po dalawa ang nag-uusap. Kaya bali ang pinaka-ibebenta niya po ay nasa 7 hektarya mga ka-farm. Bali ito pong property mga ka-farm ay almost flat. At matatagpuan po ito dito sa may barangay Tabansak, Upper Calawag, Quezon. Kaya po sa mga details po na gusto niyo pong malaman, tawag lang po kayo sa number na makikita niyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. Ito pong property mga ka-farm ay may mga hardwood dito sa area, kagaya po nitong mga antipolo, maulawin, nara at iba pa pong hardwood makikita dito. At sa mga naman po, may mga puno rin po dito ng nyog. Nasa amin pong tansya ay nasa kulang-kulang humigit kumulang pong 700 kapuno. At ito daw po ay nahaharvestan po ng kopra every 2 months. Na pinakamaano pong harvest dito ay 7 toneladang kopra na ang nakukuha po dito sa pinaka-area. At ang source po ng tubig dito ay bukal. And then, ang naman po nito, dito po sa pinaka, po niya na daan na barangay road, ay meron naman pong kuryente. Ito pong property mga ka-farm na kung inyong makikita ay almost flat. Andito po kami sa pinakaloob-loob ng property. I-guide po ako ni Sir Rico, nakasama ko po sa araw na to. Siya po bali yung pinaka-trusty po ng seller. Kaya po wala pong magiging problema pag po nagkaroon ng bilihan. Meron na rin po itong certified true copy. At wala pong magiging hassle po sa bilihan dahil meron na po itong mga kaukulang dokumento na amin pong kukunin. At galing na rin po ako doon sa bahay ng seller kanina. Kaya ito po, may mga puno rin po rito na mga fruit bearing, kagaya nitong mga mangga. Dangan nga lang po at hindi natin ito mapaliparan ng drone dahil yung pong kasama ko ay hindi available sa araw na to. Pero ito pong property nga mga ka-farm ay almost flat at ito po, nandito lang po kami sa isang portion. Bali palabas po kami, pumasok po kami dito sa pinakagawing gitna. Inyo pong makikita yung mga puno ng nyog na may kababaan. Pero marami po siyang bunga. Ayan po. Kagaya po na inyo makikita yung nasa gawin na yon. May puno rin po pala rito ng talisay. Ito naman pong property mga ka-farm ay pag nalinisan ay lalabas po itong natatagong ganda niya rito. Dangan nga lang po at dahil nga sa hindi naaasikaso at gusto na nga po ibenta ng seller. Kaya yun po mga ka-farm, tawag na po kayo sa mga nagnanais pong mag-invest at samantalahin pa po ang pinakamurang halaga ng property dito sa lalawigan ng Quezon. Marami po kayong pagpipilian. May puno rin po dito ng kawayan na
pwede pong gawing rest house kung sakali. Marami-rami po kayo dito mapapakinabangang mga puno na pwedeng gawing bahay kubo. Dito po sa aming nilalakaran, ito po yung pinakadaang tao dito sa gitna. Pagka po naglulukad sila, dito sila dumadaan. Ayan ho siya, may mga daan tao po. Kaya nagalugad naman po itong area. Ito pong property mga ka-farm ay tuhog po ng ginawa po ditong barangay road dahil may mga kabahayan nga po doon sa gawing dulo. Ayon nga po kay Sir Rico, ang pinaka frontage po nito ay nasa humigit kumulang pong 300 metro. Tuhog po ito ng pinakaginawang barangay road. Ito po, palabas na po kami dito sa isang portion na aming binisita. Ayan, ito po yung pinaka barangay road niya. Napalabas po doon sa may papuntang upper, sa may Kalawag, sa may Fatima. Wala po doon sa poste na inyong natatanaw na yon. Doon daw po nagsisimula yung 7 hectare na property. At ito naman po yung tinutukoy ko na electricity. Meron pong line din eh. At ayun po yung poste ng Kaselco. Kaya wala pong magiging problema po dito sa electricity. At sa signal naman po ng cellphone, maaari po kayo ditong magpa-install ng Converge or yung pong mga mobile network na available po dito sa Kalawag. Ayan po, kabilaan po ito. Ayan po siya, almost flat po ang property mga ka-farm. Dangan nga lang po, ito pong pinaka-barangay road ay may mga portion po na rough road. Pero doon po sa dinaanan namin, may mga portion naman po na cemented. Dangan nga lang po, putol-putol pa. Ayan po, meron naman pong kabahayan dito na malapit. Ayan po, marami po siyang fruit bearing pala din eh. Gaya nitong mangga. Ayan po, hitik na hitik po yung bunga ng mangga. Yan po yung Indian mango. At meron po pala dito solar light na naka-install. Ito po yung linya ng kuryente. Ito yung naha-harvest dito, sir. Dito galing yan. Ayan po yung pinagbalatan ng ito po yung pinakakoprahan. Yan po yung pinaka-tenant niya. Yan po yung bahay ng tenant. Na ayon nga po kay seller, ay may pag-uusap na po sila rito. Kaya ang binebenta lang po niya ay yung pong 7 hectare at yung pong pinaka-remaining ay mapupunta doon sa tenant niya. Ayan po, may mga puno rin po siya dito ng langka, sampalok. Ayan. At mayroon po itong puno ng chiko, kalamansi, guyabano. Ayan po, ito po yung puno ng liputi. Isang rin po yan, fruit bearing na po. Ayan siya. Marami-rami naman po palang nyug dito sa portion na to. Kaya nasa 7 tonelada po yung nakakukuha nilang kopra dito kada 2 buwan. May mga star apple. Ito po yung pinaka-barangay road niya. Kabilaan to, sir, no? Ayan. Dito po sa kabila, ito po yung pinakahangganan ng pinakatuhog ng barangay road. Hindi na po sakop tong mga kabahayan na to. Hindi naman po sa portion na to. Hanggang dito daw po.
Ang mga, ito po mga nyug na to, sakop pa po ng 7 hektar. At yung pong pinakadulo nito pala ay ilog, papunta po dun sa may dagat. Punta na ng Juan, Bicol. Aha, yung pong pinaka, Ragay Golf. Ayan na po, ito yung pinaka, ng hangganan ng property. Marami na po pala kayo dito magiging kapitbahay, kaya kung dito po kayo maninirahan at gagawa po ng pinaka dito sa area, hindi po kayo ma-isolate dahil marami po kayong kapitbahay dito. At yan nga po, maraming mga electricity naman po sa area. Ayun lamang po mga farm, at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway patnubayan po tayo ng Panginoon sa araw-araw at ilayo sa mga mabibigat na pagsubok ang ating bansa. Lalo na po sa kinakaharap natin problema sa China. Naway paglinawin po yung isip ng pinaka-leader nila na yung pong mga hindi nais nilang gawin wag na nila ipagpatuloy. Yun lamang po mga ka-farm, at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless us all po.